Good day mga paps, meron nag-comment sa dati kong vlog a year ago at ang gusto niyong i-content natin ay yung pagpaparehistro ng motor. Shoutout sa'yo Sir Winfred. So for today's video, aalamin natin kung magkano at ano ang mga kailangan sa pagpaparehistro ng ating motor. Ang unang-unang niyong gagawin ay pumunta sa pinakamalapit na emission test at huwag niyong kakalimutan dali ng ORCR ng inyong motor, kahit Xerox lang. Madami ang nagtatanong at nalilito. Paano nga ba malalaman ang expiration ng rehistro using plate number? Pakitandaan ng mga sumusunod para malaman nyo kung anong buwan, linggo, at araw may expired ang inyong rehistro. Para naman sa mga wala pang plaka at MD file number pa lang ang ginagamit. Pwede tayong bumase sa date of release nito as long as wala pa tayong plaka. At tapos na kayo sa smoke test, pwede na kayong dumiretso sa pinakamalapit na LTO branch sa inyong lugar. Pagdating doon, huwag natin kalimutan na ipa-stencil ang ating motor at kumuha ng insurance. Pagdating naman sa insurance, pwede kayong kumuha mismo ng insurance sa LTO or kung nagtitipid ka naman, pwede din sa Cebuana Luwilier at ipasa lahat ng requirements sa susunod na window. Tapos babayaran mo ito sa cashier. At ilang minuto lang, proceed ka na sa last window which is releasing. Ganun lang siya kadali. At ito lahat ng nagastos natin sa pagpaprehistro ng ating motor. Para naman sa mga nagtatanong kung paano nga ba ipalipat sa pangalan nyo ang ownership ng inyong motor, especially sa mga nakabili ng segunda mano at second hand na unit. Ito ang mga requirements na kailangan nyong gawin at kailangan nyong dalhin. Sana nakatulong sa inyo to mga paps. Yun lamang, follow for more videos. Thanks!